Para sa Armed Forces of the Philippines, case closed na ang paghuli sa 3 Pilipinong espiya umano ng China. 2 rito ay mga tauhan ng Department of National Defense at Philippine Navy, habang ang ikatlo ay may koneksyon sa taga-Philippine Coast Guard. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, umamin ang 3 na nangalap sila ng impormasyon kaugnay sa operational details sa West Philippine Sea at ipinasa sa kanilang foreign handlers. Nakausap ko itong mga to. They were yung isa very remorseful nung nakita niya na ito palang epekto. Pwedeng may mamatay o masaktan na Filipino. Dagdag ni Trinidad, patunay na gumagana ang sistema ng bansa na masawata ang mga ganitong mga aktibidad. Pero hindi ibig sabihin na pwede nang maging kampante. I would even say ito ay tip of the iceberg pa lamang. We did not connect the dots. Ngayon naulit na naman. Libo-libong piso anya ang natanggap ng 3 espiya sa pamamagitan ng e-wallet, kapalit ng impormasyong nakakalap at ipinapasa nila kaugnay ng ilang operational details sa West Philippine Sea. 6 digits. Yes, from a low of 4 digits to a high of 6 digits. Depende sa report na naibibigay nila. Per information yun? Yes, based on my interview with them, my communication with them, per report, meron kasi silang fixed rate per report. Merong fixed rate na monthly. And then on special occasions, special needs, nagbibigay din sila. Ayon sa ilang security experts, madalas sa tinatarget ng mga recruiter ang mga nasa sensitibong unit at posisyon, pero nangangailangan ng pera. Doon kita i-recruit base sa weakness mo. Okay. So iba-iba yan. Pero I think itong 4 na to, by and large, financial yung ano. Kasi ang profiling niya, they are in government, they have access to information, but they're not paid enough. May salary grade kasi gobyerno eh. So hanggang doon lang talaga yun. Malaking factor din nga ito, yung financial status. No? Siyempre, pagka may pangangailangan yung isang tao, gusto nila itong maibsan. No? Simula ito, parang ano lang writing articles on the side, no, or making some researches, and then tapos parang umusbong na lang siya into something bigger and something more mas malalaki yung implications. So lahat naman ng ito pinag-aaralan natin, and lahat ng ito ina-address natin.